Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa maikling kwentong Ang Munting Bariles. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa maikling kwentong Ang Munting Bariles. Nabanggit ko na rin naman na ang akdang Ang Munting Bariles ay isang maikling kwento. Ngayong araw, aalamin natin kung ano ba ang kahulugan ng maikling kwento. Pag sinabi nating maikling kwento, ito ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ang maikling kwento ay nag-iiwan ng isang diwa sa isip ng mga mambabasa. Katulad ng ibang panitikan, ang maikling kwento ay nag-iiwan din ng aral na kung saan magagamit ng mga mambabasa sa realidad o sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang maikling kwento ay kinabibilangan ng kaunting tauhan at tagpuan. Dahil nga maikli lamang ang maikling kwento, iilan lang din syempre ang mga tauhan dito at mga tagpuan. Ang maikling kwento ay matatapos lamang sa isang upuan. Ayon kay Edgar Allan Poe na ama ng maikling kwento sa Ingles, ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip o kaya naman ay hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Kapag sinabi nating maikling kwento, ito ay pwedeng mula sa mga karanasan natin sa pang-araw-araw o kaya naman sa ating malawak na imahinasyon. Ang maikling kwento ay may tatlong bahagi: ang simula, gitna at wakas. Ang unang bahagi ay simula. Sa bahaging ito ay pinakikilala ang ilang mga tauhan at tagpuan. Dito mababasa ang problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Sa simulang bahagi ng maikling kwento, unti-unti nang ipakikilala ang mga tauhan, gayon din ang problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Ang ikalawang bahagi ng maikling kwento ay tinatawag na gitna. Ang gitnang bahagi ng maikling kwento ay kinabibilangan ng maikling kasiglahan at tunggalian. Kung babalikan natin ang mga nakaraang paksa, may 4 na tunggalian: tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa kalikasan at tao laban sa lipunan. Ang ikatlong bahagi ng maikling kwento ay tinatawag na wakas. Ito ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Dito makikita ang solusyon sa suliranin. Ang otor o ang sumulat ng akdang tatalakayin natin ngayong araw ay si Guy de Maupassant. Si Guy de Maupassant ay isang Pranses at ang kanyang buong pangalan ay Henry René Albert Guy de Maupassant. Ay pinanganak noong Agosto taong 1850 at nawalan ng buhay noong Hulyo taong 1893. Si Guy de Maupassant ang itinuturing na pinakadakilang manunulat ng Pranses. Mahigit 300 maikling kwento at 6 na nobela ang kanyang naisulat. Ang isang obra maestra ni Guy de Maupassant ay ang maikling kwentong Ang Kwintas. Ang akdang tatalakayin natin ngayong araw ay pinamagatang Ang Munting Bariles. Ito ay isang maikling kwento. Gumawa ko ng panibagong video para ibahagi ang maikling kwentong Ang Munting Bariles. Ito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!